A day in my life as a work from home mom, solo parent edition. Good day everyone! Here's a glimpse of my day wrapped in a 3-minute vlog. Ayan, baliktad pa ang damit ko pero ang importante malinis na yung kwarto bago pa ako bumaba. At naabutan ko na rin si Cookie na nag-aantay lang sa labas hanggang sa bumangon ako at naghanda na agad ako ng brunch for today. I had frozen strawberries at saka mangga kaya gumawa na lang ako ng smoothie for today. Tapos nireheat ko lang yung donut na peace offering ng sister ko sa akin kasi nagtampo ako sa kanya the past few days. Pero ganyan talaga, di ba? Hindi talaga mawawala ang pagtatampo sa magkakapatid. After that, mood swing lang pala to. Kasi tayong mga babae, may mga kanya-kanya talaga tayong topak minsan. I had to do a grocery run today and one of the budgeting hack para hindi mag-overspend sa grocery ay nililista ko na talaga ang mga items na kailangan kong bilhin sa grocery para hindi ako mag-splurge. Hindi naman kasi unlimited ang funds natin, how I wish. So I make sure to track my expenses lalo na sa grocery na isa talaga sa big chunk of budget talaga kada buwan. Fortunately, I was able to slowly manage it at ginagawa ko ng once or twice ang grocery run ko. I usually budget our grocery at local market expenses ng around 15 to 20,000 per month kasi syempre nandyan din si Cookie at kasama rin siya sa budget. Tapos kinakalculate ko na ang binibili kong mga items sa kusina or mga sabon na maglalast sa amin ng isang buwan para hindi na ako pabalik-balik sa grocery store, especially ngayon na ang mahal na rin ng gas kaya tipirin talaga natin ang pag-alis. Yung tipong hindi masasayang ang oras at pera mo sa pag-alis sa bahay. I must admit, when the dollar value is higher than peso, naisip ko, wow, lumaki na yung sweldo ko. But upon realizing it, parang wala rin ganun kalaking impact sa akin kasi nagmamahal na rin ang mga bilihin. And after the grocery run, ay syempre hindi maaaring magluto kasi panibagong task naman yun at feel ko na consume na ang isang araw ko sa pag-grocery. So kumain na lang kami sa labas at nag-samgyupsal na naman. Ito talaga mga unlimited na pagkain na kakasira ng diet kaya hindi talaga to dapat pinakikinggan ang bulong ng isip at disiplina talaga. Once in a while lang dapat to ginagawa pero lately parang nagiging frequent ata. When I got home ay hindi ko pa feel mag-ayos ng mga pinamili ko ani pagpapabukas ko na yan. I just had to clean a little bit kasi parang dinaanan ko lang rin ng bagyo ang bahay at ayoko talaga magsimulang magtrabaho sa kwarto kapag alam kong hindi maayos ang sala at hindi malinis ang baba ng bahay. After doing a little cleaning, I made some affogato for today and instead of vanilla ice cream, cookies and cream yung ginamit ko. In fairness, masarap din naman ang combo ng kape at cookies and cream. When I tried the Dubai Chewy cookie again from Cookies and Dream. Napaka-creamy kasi ng filling. Though it's a pricier side siya, pero sulit naman kaya magtrabaho na ako ulit para ma-replenish yung mga gastos natin for today. Ang dami pa naman nating cravings. So ayun lang muna and thank you so much for watching. Bye!